Welcome sa Miles for Fishing TV na kung saan makita kayo ng for fishing activities. Balik ulit tayo sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. At ngayong episode guys, nandito na ako sa ilalim ng karagatan dahil yung kaninang pagpunta ko dito sa spot is napakadilim pa talaga kaya hindi ko na lang pinakita sa inyo. Eto't nag-aambus na ako dito sa ilalim at medyo madilim pa rin talaga. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga gitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Mas maganda kasi mag-hunt, etong mga ganitong style, yung maagang-maaga, yung hindi pa sumisikat yung araw, nandito ka na sa ilalim para naka-warm up ka na rin. Pero dito sa dive na to, walang nagpakita, kaya nag-resurface na lang muna ako dito. At nang palipat na ako dito guys ng spot, papunta na sana ako malalim na area, may biglang sumugot sa akin, lumapit sa akin isang labahita. Kaya dali-dali ko itong tinutukan, buti lang, napakaamo. Kaya ito yung naging unang isda natin ngayong araw na ito. Kahit medyo madilim pa, may huli na tayo. Walang isla natin. Dito lang sa mababaw. Mabagat na talaga. Ang dilim. Lakas ng alon. Sige Lord. Lubahita. Mag-ingat lang ngayon pag pinapana ito dahil napakatalas ito ng ito, yung tabak niya dito sa buntot. Ayan. Dito sa dive na to guys, eto, unti-unti nang lumiliwanag pero nandito pa rin ako sa mababaw na area. Pagka-pwesto ko dito, lingon-lingon lang dito sa paligid, dito sa unahan ko. Ilang saglit pa, may napansin akong isang mamsa. Akala ko dito, lalapit na sa akin. Ngunit pagka-pwesto ko dito, bigla namang lumayo. Oh no! Hinabol-habol ko pa to pero hindi na talaga lumingon. Kaya wag pilitin ng ayaw, hayaan na lang natin. Dito sa dive na to guys, pansinin niyo yung kulay ng goma. Mag-iiba yan habang pailalim ako. Hindi ko muna kinat etong video nito habang nagpapailalim ako. May nag-comment kasi sa previous video natin, paiba-iba daw yung kulay ng goma natin. At nasa gitna pa lang ako ng dagat. Eto't medyo nag-dark na talaga nung kulay, yung kulay pula. Kanina is matingkad pa siya. At eto, pagka-pwesto ko nga dito, naging black red na siya or itim na ng kulay. Hindi yung nasa surface tayo, is pulang-pula talaga. At pagka-pwesto ko dito, may nagpakitang salmon, grupo. Akala ko dito, hindi naman tayo makakaisa dahil medyo mailap. Doon na lang, pagliko na itong isa, na-close ko yung gap at na-meet ko yung distance, kaya tinira ko na to, baka tirahin pa ng iba. Dito sa dive to guys, habang nag-aantay ako ng isda, eto, nandyan sa unahan ko yung mga midnight snapper. At ilang saglit pa, lumapit na rin etong mga slender unicorn. Pero hindi pa rin nagpapakita dito yung malalaking slender unicorn. Etong nagpakita ngayon is maliliit talaga, wala pang 1 kilo. Kaya hinayaan ko na lang muna to. At makalipas ng 1.5 taon ng pag-aantay dun sa mga lalaking slender unicorn, hindi pa rin nagpapakita guys. Eto, sinasalubong na ako ng mga maliliit na slender unicorn dito.
At dahil nga wala namang nagpapakitang malalaking isda dito guys, dalawa pa lang yung huli natin, maliliit pa. Kaya kumuha na rin ako na itong mga slender unicorn, pang ulam na rin to. Ito yung naging pangtatlong isda natin ngayong umagang dive na ito. Isang slender unicorn. Halos mag-1 kilo na rin to, kaya goods na goods na. Habang nagpapahinga ako dito guys, preparing sa dive, may bigla akong napansin na dumaan na napakalaking tangige. Kaya dali-dali akong nag-dive dito. Akala ko dito, sureball na itong tangiging ito. Dito sana, mapapansin na talaga yung kapugian ko dito. Nang biglang hindi ko inaasahan, ayun, biglang bumilis yung galaw ng tangigi at naghunt ng mga dalagang bukid pala. Gutom na gutom pala yung tangiging yon. Hindi pa nag-aalmusal. Akala ko dito, magpapakita pa, liliko pa, papunta sa akin. Ngunit hindi na talaga nagpakita. Grabe tangigi yon. Makalipas ng 2 taon dun sa pag-aantay ng tangigi guys, 2 oras pala, akala ko babalik pa yung tangigi pero hindi na talaga nagpakita. Mi anino, hindi ko na talaga nakita. Busog na siguro yun at lumayo na dito sa spot na to. Kaya para hindi masayang yung dive ko dito, kumuha na rin ako netong isang maliit na slender unicorn para pandagdag na rin sa huli natin. Pagkatapos na itong dive na to guys, umalis na ako dito sa spot at wala na talagang nagpapakita. Along the way pa uwi, nagda-dive pa naman ako. Ito't may pawikan pa tayong nakasalamuha dito. Mukhang na-disturbo yata sa pagkatulog niya. Ilang saglit pa, pagkapwesto ko dito guys, eto nagpakita sa akin, good size na barakuda na sana. Ang barakuda kasi hindi talaga lumalapit, kaya inangatan ko to. Akala ko talaga dito, mako-close ko na yung gap dahil unti-unting lumapit habang nag-handside ako. Ngunit ayun, biglang lumiko na naman, lumayo. Ayaw talaga magpahuli ngayon yung mga isda. Palipat na sana ako dito ng spot, may napansin ako dito sa may butas. Eto, 2 lobster pala. Pinagmasdan ko muna to kung malalaki na. Itong isa is good size na para hulihin, pero yung isa is maliit pa talaga. Kaya hinayaan ko na lang. Tinusok ko lang ito ng pana dahil mabait naman itong mga lobster na ganito. Dito guys, pahon na ako. Nag-isang dive pa ako dito sa mababaw na area. Nagbabakasakali ako dito, madagdagan pa yung maliliit kasi yung huli natin ngayong araw na ito. Kung mapapansin nyo dito sa spot na to, wala kang makikitang mga bait dahil yung mga bait dito is nasa malalim na area. At habang nag-aantay ako dito guys, hindi naman ako nabigo. May isang samarol na lumapit sa akin. Good size na rin. Kaya kinuha ko na to.
Pagkatapos din na itong dive na to guys, umuwi na rin ako. Ayun guys, umahon na ako. Ayan, madilim pa rin ang ulap. Malakas yung habagat. Whew. Ito yung mga huli natin. Okay na rin. Maliliit man pero pwede na to. Pag wala talaga nagpapakita, humuhuli talaga ako ng ganitong mga size para pang ulam. Etong slender unicorn, pang ulam na lang to. Siguro makakabenta ako dito ng etong salmon, mga sobrang 1 kilo, saka itong labahita. Ang dami sanang nagpakita. Yung una, yung mamsa doon sa mababaw na area, hindi man lang lumingon. Hinabol ko pa pero hindi talaga namansin. Saka yung tangige, biglang naghunt. Gutom na gutom siguro, hindi pa nag-aalmusal yung tangiging yun. Malapit na sana ako, konting-konti na lang mapapansin na ang kapugian ko. Pero hindi, biglang gumanon ng galaw. Kala ko babalik pero hindi na talaga, hindi na nagpakita. At dito, yung pauwi na tayo, bago mahuli yung lobster, yung barracuda, good size na rin sana. Pero mailap din. Hindi ko na-close yung gap. Pero sulit pa rin yung dive. Okay na rin to. Nakahabol pa tayo ng isang samaral. Masarap tinola to, etong ganitong samaral. Bawi na lang tayo sa susunod na dive. Baka bukas balik ako dyan. Baka magpakita pa yung mamsa sa katangige. Pag medyo umaga kasi, pag medyo madilim pa, kanina umagang umaga ako, maganda pa yung alon, hindi pa masyadong malakas. Kaya balik ako dyan bukas ng umaga. Hey guys, good morning, good morning. So balik ulit tayo dito sa nakitaan natin kahapon ng tangige. Dito ulit ako magda-dive. Pero medyo maliwanag na. Yung pagsimula ko kahapon dito is medyo madilim dahil maulap. Nag-aabon-abon nung pagsimula ko dito. Ang oras natin is yan, alas 5:07 na. Medyo madilim pa itong ilalim na to pag mga ganitong oras. Sana may pakita ng magandang isda at malaki. Let's go! Sa unang drop ko dito guys sa mababaw na area, hindi naman ako nabigo. May 3 samaran na lumapit sa akin. Kaya kumuha na ako dito ng isa. At dahil nga nakailang dive na rin ako kanina, eto't medyo maliwanag na. Lumipat na rin ako dito ng pwesto. Sa paglipat ko dito guys ng pwesto, eto wala namang nagpapakita. Walang treat dito sa mga bait na nakapaligid sa akin. Kaya nag-resurface na lang muna ako dito. Dito, lumipat ulit ako dito ng pwesto. At habang lumilipat ako dito guys ng pwesto, palalim ng palalim yung sinisisid ko. Habang nag-aantay ako dito guys sa ilalim, biglang may narinig akong ibang tunog. May naghunt sa paligid. Kaya nagpatunog ako dito, nag-grunting. Ilang saglit pa, eto ang nagpakita. May naghunt pala dito sa mababaw na area na napakalaking bluefin.
Uy. Thank you, Lord. Napakaagang blessing. Maganda talaga magday pag maagang maaga pa. Nandito lang sa mababaw yung mga isda. Ay, talakitok. Ay, naghunt ito. Gutom na gutom siguro. Hindi pa nag-aalmusal. Mga 3 kilo. Okay na rin. 5.42 pa lang. Sana matagdagan pa at may makikita pong laki. Thank you, Lord. At dito guys, habang binabaybay ko papuntang malalim na area, eto ang nagpakita sa akin. Grupo ng quenfish or lapis kung tawagin ng iba. Kukuha sana ako ng isa dito pero napakabilis ng galaw. Hindi ko maim ng mabuti. Kaya hinayaan ko na lang. Makalipas ng 2 taon ng pag-aantay dito guys, sa 2 oras, wala pa rin nagpapakitang mga slender unicorn. At pagkarating ko dito sa malalim na area, nawala bigla yung agos. Kaya siguro wala dito yung mga slender unicorn at yung mga bait, yung mga dalagang bukid. Ang nandito lang sa paligid ko is yung mga palata kung tawagin dito sa amin. Etong mga itim kung mapapansin nyo. At mga one spine unicorn. Dahil nga paubos na yung hangin ko dito, medyo malalim na to. Kukuha sana ako na itong black na unicorn pero may lap din. At dito sa dive na to guys, tuloy na ngang umiba itong agos. Kaya nag-last dive na rin ako dito. Hindi na talaga nagpakita yung mga slender unicorn. At yung tangigi na antay natin kahapon, hindi na rin nagpakita ngayon. Kaya kumuha na ako na itong isang unicorn, itong black. Yahing naman ito kung tawagin dito sa amin. At dahil sinabit ko kanina yung mga huli ko guys, yung 2 piraso, yung samaral, saka bluefin, yung talakito, dahil medyo mabigat pa kanina, yung medyo madilim pa, nabibigatan ako pag nagdadive, kaya sinabit ko muna dito sa may corals. At dahil pauwi na nga ako, kukunin ko na. Shoutout nga pala kay John Rel Tirado, Alex Bagao Jr., Arnolfo Travel Adventure, Milagrosa Diyos, Lumagdang Family, Felix, Jayport, Jason, Kent Diyos, Ethan, John Calib from Lumagdang Family, Jaber Family, Federico Jaber Jr., Annie Rosal, Ferolino Family, Espanyol Family, Ami Friend, Maylisa Fernando Jr., Glenn Bailose, Ruli Cananes, Alan Abanador, Nini Ems, Atan, Mary Jane, Tatay Fredo, Patrick Pahalya, Pancho Pantino, Francis Saibo, Federic Tirado, Ken Lopez, Mario Permejo, Anthony Padera, Leopoldo Orsal, Asyong Sandara, Florante Miranda, Elvera Miranda, Jason Alijo, Ronnie Borja, Paul Camacho, Enrico Roque, Venus de la Cruz Family, Benson J. Ogto, Jeffrey Mabisa, Jamil Bangamasmad, Mera Flor del Castro Romano, Rolly Ruiz, Telma Mendoza, Bonifacio Arbalate, Boots, Ellen May, Maya Ochel, Agustin Elisis Kasumpang, Edison Abac, Rafael Recto, Johnny Heisten, Danilo Adalim, Chad Spence Adalim, Koykoy Lagitaw, Miguel, Martin Lagitaw, Tingala Family, Flora Family, Nelson Panturas, Nelo Butay, Chacha Gayola, Paclibar Family, Kayadong Family, Reynaldo Mahilo, May Agnes Itoche, shoutout sa pamilya niya na nasa Cebu, Armando Suaverdes, Ronald Imbodo, Hilboy de la Cruz, Ulito Cuesta, Husidio Nedel Cuesta, Kiss is My Hobby Official, Michael Mejia, Greek TV, Helson Ortohan, Gary Antere from Japan, Erwin Labin Malayan, Cesar Abling, Erson Briones, Woodworking, Omoyana Family, Celos Family, Gregorio ng Look Tablas Romblon, AXL Bats, Al Melendres, Tony Saarinas, Cristuto Kawaling, Ebla Morisa, Runi Alo, Alo Family, Ronron TV, Yang Alcantara, Alexander Cayetano, Noel Grigo, Berly Banyares, George Achina, Ronilio Babanto, Okodaira Family, Aljibar, Steven Espinosa, Mera Family, Marlon Hamisola. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hey guys, umahon na ako. So halos 3 oras din yung dive. 8:26 na. Wala nang nagpakita. Simula nung nahuli natin itong talakitok. Maganda sana yung buwan naman, maagang maaga pa nagpahuli na to.
Pero wala nang sumunod. Umiba kasi yung agos. Naging papunta doon. Kahapon kasi is papunta dito. Maganda yung papunta dito yung agos doon. Wala nang nagpakita. Ito yung unang isda natin sa Maral. Saka ito, maganda sana. Akala ko masusundan pa ng malaki, pero wala nang nagpakita. Yung last dive ko doon, kumuha na lang ako nito. Yung unicorn din, yung yahing kung tawagin dito sa amin. Okay na rin yan, 3 piraso. So sa mga nagtatanong pala, bakit nag-iiba daw yung kulay nitong goma pag nasa ilalim na. Dahil yan sa sa sikat ng araw, at pag nasa malalim na area ka, gaya ng mga sinisisid ko, mga 20 meters, medyo madilim doon, lalo pag ganitong maulap, hindi masikat yung araw. Pag mga ganitong kulay, yung dark na red, nagiging black yan sa ilalim. Depende sa sikat ng araw. Pero pag nasa mababaw na area, hindi siya masyadong nagiging dark. Kaya ganun yung kulay, paiba-iba. And guys, hanggang dito lang muna yung video natin. Hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.